Mabilis na nag-stand si Chol. Sinabi niya na ang isang ulo na puno ng galit ay nag-cloud sa puso at ito ay nakikita sa espada ng isang tao. Tinulak niya ang kanyang paa pasulong at binago ang kanyang stance. Hiniling niya kay Yang Chun na tingnan ng mabuti. Sinabi niya na ang isang tunay na master ay kayang yanijin ang kalangitan ng hindi gumagamit ng ganoong Koraming Chi tulad niya. Itinaas niya ang espada at binlock ang atake ng lalaki gamit ang isang teknik na kilala bilang Plum Blossom First Sword. Agad pagkahawak ng kanilang mga blades, naglabas ang espada ni Chol ng isang malawakang Plum Blossom energy. Nagulat ang Warding Demon na makita ito. Hindi makapaniwala si Yang Chun sa kanyang mga mata. Pinanood niya ang mga plum blossoms na nahuhulog sa paligid niya. Ang katawan ni Chol ay lumabas sa likod ni Yang Chun. Hawak niya ang kamay ng ating binata para gabayan ang galaw ng kanyang espada. Sinabi ng matandang lalaki kay Yang Chun na ang kamao ay hindi ganoon kaiba mula sa espada. Sinabi niya na naisip niya na maiintindihan niya ito dahil medyo may talento siya. Hindi niya inaasahan na mananatili siyang stuck dito ng matagal. Sinabi niya kay Yang Chun na mabagal siya para sa isang taong bumalik sa oras. Nagulat ang ating binata na marinig ito. Hiniling niya na ulitin niya ang sinabi niya. Habang hawak ang kamay ni Yang Chun, ibinunyag ni Chol sa kanya na nilamon siya ng beast within him. Sinabi niya sa ating binata na nagawa niyang makita ang maraming bagay salamat dito. Nakita pa niya ang mga bagay na hindi masabi ni Yang Chun sa kanya. Hindi alam ni Yang Chun kung anong sasabihin. Sinabi ni Chol na mayroon siyang maraming tanong para sa kanya ngunit hindi pa ito ang oras. Sinabi niya na kailangan niyang mag-focus at maramdaman ito ngayon. Agad pagkasabi nito, ginamit niya ang kamay ng ating binata para ilipad ang lalaki. Sinabi ni Yang Chun kay Chol na hindi siya isang swordsman. Nagawa ng Warding Demon na pigilan ang sarili bago siya tumama sa anumang bagay. Naging mas galit siya. Tinanong niya ang ating binata kung bakit hindi niya ginawa ito mula sa simula. Itinaas niya ang kanyang mga blades at nag-stance. Sinabi niya kay Yang Chun na mas masaya ang laban ngayon. Sinabi niya na wala siyang pakialam kung siya ay isang swordsman o hindi. Nag-charge siya sa kanya nang sabihin ito. Tinanong ni Chol ang ating binata kung bakit sinasanay ng mga disipulo ng Mount Hua ang kanilang mga katawan na maging pisikal na malakas. Sinabi niya na ginagawa nila ito para kumpletuhin ang kanilang bowl. Agad pagkasabi nito, lumitaw ang Warding Demon sa harap ng ating binata. Inugoy niya ang kanyang mga blades kay Yang Chun. Sinabi ni Chol na ang isang complete bowl ay madaling makagawa ng maximum result with the minimum chi. Agad pagkasabi nito, ibinalik niya kay Yang Chun ang kanyang katawan. Nablock ng ating binata ang atake ng Warding Demon gamit ang espada. Hinigpitan niya ang kanyang paghawak sa espada. Napansin niya na ang kanyang katawan ay naramdaman na medyo mabigat. Sinabi ni Chol na ito ay dahil gumagamit siya ng mga kalamnan na karaniwan ay hindi niya ginagamit. Agad pagkasabi nito, kinuha niya ang kanyang katawan ulit. Sinabi niya kay Yang Chun na hindi niya kailangang maging desperado para mamukadkad ang mga plum petals. Pinayuhan niya na hayaan lang sila na dumating ng natural gamit ang kanyang prowess. Agad pagkasabi nito, inugoy niya ang kanyang espada sa braso ng lalaki. Ang kanyang espada ay naglabas ng ilang plum petals. Pinutol ng atake ang kanang braso ng Warding Demon. Nagulat ang lalaki na makita ang nangyari. Naging mas galit siya at ginawa niyang mas mabilis ang kanyang mga atake. Nagawa ni Chol na i-block ang mga atake gamit ang katawan ng ating binata ngunit naramdaman pa rin ng ating binata ang sakit ng pagtulak sa kanyang katawan. Tinanong ni Chol kung kakilakilabot ba ang pakiramdam ng magtanggol ng hindi gumagamit ng chi. Hiniling ni Yang Chun sa matandang lalaki na ibalik ang kanyang katawan kung putatigilan niya ang laban. Hiniling ni Chol sa ating binata na huwag na siyang mag-arte ng mayabang ulit. Ginamit niya ang espada para itulak ang Warding Demon pabalik. Mabilis na inatake siya ulit ng Warding Demon. Madaling na-block ni Chol ang kanyang mga atake ngunit naramdaman pa rin ni Yang Chun ang sakit ng pagkuha sa kanila. Sinabi ni Chol sa ating binata na alam niyang nag-arte siya ng malaki sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi niya na wala siya nang walang kanyang chi. Sinabi niya na ang karaniwang isyo sa mga gumagamit ng demonic martial arts ay kulang sila sa fundamentals. Sinabi ng ating binata na naiintindihan niya. Hiniling niya kay Chol na mag-focus sa lalaki sa ngayon.
Lumitaw si Chol sa likod niya at tinanong kung sasasanayin niya ba ang kanyang katawan mula ngayon. Sinabi ni Yang Chun na oo. Tinanong ni Chol kung mag-aarte ba siya ng malaki dahil lang mayroon siyang ilang chi. Tiniyak ng ating binata na hindi na siya kailanman magiging masyadong reliant sa kanyang chi ulit. Ngumiti si Chol at sinabi na ito ay mabuti. Sinabi niya kay Yang Chun na nawala na ang warding demon ng sobrang daming dugo dahil sa kanyang rampage. Tiniyak niya sa ating binata na matatalo niya ang pagod na lalaki ngayon. Tinanong niya kung gusto niyang tapusin niya ang lalaki. Hindi interesado si Yang Chun sa alok na ito. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na hindi siya maaaring gumamit ng masyadong maraming chi. Binitawan niya ang espada at nag-stance. Hiniling niya kay Chol na tingnan ng mabuti. Sinabi niya na hindi niya alam kung gaano karaming nakita niya sa kanyang nakaraang buhay ngunit hindi niya kailanman binaliwala ang mga fundamentals kahit na hindi siya gumamit ng demonic martial arts. Hiniling ni Chol na ipakita niya sa kanya kung anong kaya niyang gawin. Itinaas ng warding demon ang kanyang ulo at sumigaw. Tinawag niya si Yang Chun na isang brat. Sinabi niya na papatayin niya siya. Agad pagkasabi nito, inugoy niya ang kanyang blade kay Yang Chun. Iniwasan ng ating binata ang atake sa pamamagitan ng pagyuko ng kanyang ulo. Hindi pa tapos ang warding demon sa kanya. Ginawa niyang mas mabilis ang kanyang mga atake. Nagawa ng ating binata na iwasan sila ngunit na itulak siya pabalik. Habang inuugoy ng lalaki ang kanyang blade, lumapit siya sa ating binata. Ikinuyong ni Yang Chun ang kanyang kamao. Pinaalalahanan ni Chol na ang isang kalaban na nawalan ng pasensya ay maaaring matalo sa mas kaunting lakas kaysa dati. Sinabi ni Yang Chun sa kanyang sarili na kaya niyang mag-produce ng maximum result with minimum chi. Ikinonsentre niya ang kanyang enerhiya sa kanyang kamao. Binigyan niya ang lalaki ng isang mabigat na suntok sa kanyang dibdib. Naglabas ang kanyang atake ng ilang apoy sa dibdib ng lalaki. Huminga siya ng malalim at sinabi sa kanyang sarili na ang minimum chi can produce the maximum effect. Binigyan niya ang lalaki ng isang suntok na nagpalipad sa kanya. Nahulog ang kanyang blade mula sa kanyang kamay. Agad na tinipon ni Yang Chun ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay. Lumingon ang warding demon sa kanya habang nasa hangin siya. Tinawag niya siyang isang brat. Bago pa siya makapagsalita ng iba pa, inatake siya ni Yang Chun gamit ang enerhiya na tinipon niya. Ang kanyang atake ay mabilis at malinis. Sinunog ng kanyang enerhiya ang warding demon sa hangin. Bago pa lumapag si Yang Chun sa lupa, mayroong isang bagay sa loob niya na na-activate. Ang internal energy ng warding demon ay lumabas mula sa kanyang katawan at lumipat kay Yang Chun. Pumasok ito sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang likod. Nagnitngit ang ngipin ng ating binata para tiisin ang sakit. Naintindihan niya na ang Demon Well Engravings Art ay kumikilos na naman. Ang enerhiya ng warding demon ay naililipat sa kanyang core. Natakpan siya ng isang malaking halaga ng malakas na chi. Naramdaman ni Yang Chun na ang kanyang energy core ay sasabog. Ang sakit ay medyo matindi ngunit nagpumiglas pa rin si Yang Chun na makayanin ito. Alam niya na mawawalan siya ng malay kung mawawalan siya ng focus ngayon. Tumawa si Chol nang makita si Yang Chun na nagpupumiglas. Sinabi niya na dapat ay kaya niyang hawakan ito sa kung anong tinuro niya sa kanya. Tinanong niya kung gusto ba niya na spoon-feed sa kanya ang lahat. Nagulat ang ating binata na marinig ang boses ni Chol. Ikinuyong niya ang kanyang kamao at sinubukan na alalahanin ang mga sensations mula dati. Kinontrol niya ang kanyang paghinga para hindi sumabog ang kanyang chi. Ikinonsentre niya ang kanyang nanginginig na chi sa isang solong punto. Inilipat niya ito malapit sa kanyang puso. Sinaksak niya ito sa kanyang central energy core. Agad paggawa niya nito, ang enerhiya sa paligid niya ay nagsimulang hamupa. Pilit na tinipon ni Yang Chun ito at itinulak sa kanyang katawan. Nagsimula siyang huminga ng malalim nang matapos siya. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, nakita niya na ang kanyang enerhiya ay dumadaloy ng maayos. Hindi siya makapaniwala na nagtagumpay siya. Naintindihan niya na umabot na siya sa martial pinnacle realm. Napansin niya na ang kanyang enerhiya ay mainit ngunit hindi masakit. Ito ay parang ang enerhiya ay sa kanya na mula sa simula. Ito ay isang sandali ng paglaki para kay Yang Chun. Ito ay isang bagay na hindi niya madalas naranasan sa kanyang nakaraang buhay. Palagi siyang tumatawid sa kanyang limitasyon sa pamamagitan ng paggamit ng isang napakalaking halaga ng demonic energy.
Inisip niya na ginawa niya ito gamit ang kanyang sariling mga kakayahan. Habang nag-iisip siya, tinawag siya ni Chol at tinanong kung gaano katagal pa siya magre-reminisce. Lumitaw siya sa tabi niya sa kanyang maliit na sarili at hiniling kay Yang Chun na tumingin sa unahan. Tinanong niya kung gagawin ba niya ang isang bagay tungkol sa bulaklak sa bato. Naisip ni Yang Chun kung bakit ang Dark Knight Palace ay nagpapatubo ng bulaklak na tulad nito. Alam niya na mayroong isang malaking plano ang palace dahil handa silang magsakripisyo ng napakaraming martial artists. Sigurado ang ating binata na ito ay isang masamang plano dahil sa kasuklam-suklam na enerhiya na nanggagaling sa bulaklak. Naintindihan niya na ang tanging lugar na nakuha nila ang bulaklak na ito ay ang demonic realm. Sinabi ni Chol na wala siyang maramdaman na anumang kasuklam-suklam na aura mula sa bulaklak. Nakita ni Yang Chun na kakaiba ito. Sinabi niya sa matandang lalaki na halata ito. Sinabi ni Chol na hindi lahat ay kayang maramdaman ang aura na sinasabi niya. Tinanong ni Yang Chun kung anong dapat nilang gawin. Tinanong niya kung dapat ba nilang ibalik ito sa Mount Hua. Ipinaliwanag ni Chol na tatanungin siya ng Mount Hua kung saan niya nakuha ang bulaklak. Sinabi niya na ang kasalukuyang sect leader ay baka itanim pa ang bulaklak sa kanyang garden. Alam ni Yang Chun na tama si Chol. Tinanong niya kung anong dapat nilang gawin sa bulaklak. Sinabi niya na magiging wasteful ang sunugin ito. Pinayuhan ni Chol ang ating binata na kainin ito at gawin itong sarili niyang kapangyarihan. Nagulat si Yang Chun na marinig ito. Tinanong niya kung alam ba niya ang sinasabi niya. Tinanong niya kung hindi ba niya nararamdaman ang mga chaotic energies sa loob ng bulaklak. Sinabi niya na hindi niya basta-basta makukuha ang isang bagay na napakahalaga sa Mount Hua. Tinawag siya ni Chol na isang fool. Pinaalalahanan niya na sinabi niya na nagpasya na siya. Tinanong niya kung bakit siya nag-aalala tungkol sa mga bagay na tulad nito. Pinayuhan niya si Yang Chun na huwag gamitin ang kanyang guilt o ang kanyang paltry morals bilang isang dahilan para mag-alinlangan. Naniwala siya na alam ni Yang Chun ang pinakamahusay na paraan ng pagtubos para sa mga nahulog hanggang ngayon. Hiniling niya na mag-focus sa paglaki ng kanyang sariling kapangyarihan anuman ang paraan. Hindi makipagtalo si Yang Chun kay Chol. Alam niya na tama siya. Sinabi niya na naiintindihan niya. Kinuha niya ang pulang nagliliwanag na bulaklak. Sinabi niya sa kanyang sarili na tama si Chol. Dahil nagpasya na siya na huwag magsisi sa nakaraan, nagpasya ang ating binata na huwag mag-alinlangan. Isinubo niya ang bulaklak sa kanyang bibig at nilunok ito. Agad pagkahawak ng bulaklak sa kanyang energy core, naramdaman ni Yang Chun ang isang napakalaking sakit sa kanyang katawan. Naglabas ang kanyang mga ugat. Naramdaman niya ang Taoist energy, internal energy at demonic energy sa loob ng bulaklak. Hindi siya makapaniwala na ang isang bulaklak ay mayroong ganoong kaguluhan na halaga ng chi. Sigurado siya na ang bulaklak na ito ay hindi ginawa para i-consume ng isang normal na martial artist. Tinipon niya ang enerhiya sa kanyang kamay. Ang kanyang mga apoy ay naging purple. Napansin ng ating binata na ang kanyang apoy ay nasusunog na may hue ng Taoist energy. Naramdaman niya ang paghina ng resistance ng bulaklak. Ang apoy sa kanyang kamay ay nagsimulang dahan-daang maglaho. Nang ganap na itong nawala, inilagay ni Yang Chun ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Napansin niya ang isang nakakagulat na bagay. Napansin din ni Chol ang parehong bagay. Ang core ni Yang Chun ay mayroon na ngayong 5 wheels na umiikot sa paligid nito. Ang kanyang Gu Flame Wheel Art ay umabot na sa 5th star. Masaya ang ating binata na makita ito. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita natin si Yang Chun na tumatakbo sa loob ng gubat. Bagaman masaya siya tungkol sa kanyang pag-unlad, ayaw niyang mahuli. Alam niya na tapos na ang seremonya. Tumalon siya sa mga puno at ginamit ang mga ito para lumabas ng lugar. Nakita niya na ang araw ay sumisikat na. Bago pumasok sa loob, hinugasan ni Yang Chun ang dugo sa kanyang katawan at sinunog ang kanyang maruming mga damit. Alam ng ating binata na ang mga nawawalang martial artists ay sa huli ay matutuklasan ng Merm Alliance o ng Mount Hua Sect. Dahil tapos na ang kanyang trabaho, nagpa siya ang ating binata na magpahinga. Gusto niyang matulog muna para maghanda na umalis bukas. Nang buksan ni Yang Chun ang kanyang pinto ng silid, nakita niya si Bia na nagising mula sa kanyang kama. Nakalimutan ng ating binata ang tungkol sa kanya. Tinanong ni Chol kung gumawa ba siya ng anumang pag-unlad sa mga babae habang nasa labas siya.
Naiinis si Yang Chun na marinig ito. Hiniling niya kay Chol na ipaliwanag kung anong klaseng pag-unlad ang ibig niyang sabihin. Agad pagkasabi nito, sinabi ni Bia sa ating binata na naamoy niya ang dugo. Tinanong niya kung bakit siya huli. Pinaalalahanan niya na sinabi niya na babalik siya sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Yang Chun sa kanya na mayroon siyang kailangang gawin. Inamoy niya ang kanyang mga damit para makita kung ang amoy ng dugo ay nandoon pa. Sigurado siya na sinunog niya ang amoy gamit ang init. Ibinunyag ni Bia sa kanya na natalo si Ryongwa sa kanyang laban. Hindi nagulat ang ating binata na marinig ito. Naniwala siya na ito ay natural dahil nakikipaglaban siya sa Sword Dragon. Sinabi ni Bia na mukhang content si Ryongwa. Ito ay parang nagkaroon siya ng kasiyahan kahit na natalo siya. Sinabi niya na hindi pa niya nakita si Ryongwa na ganoon kasaya. Wala talagang pakialam si Yang Chun. Siya ay nakatuon sa kanyang katawan. Lumapit si Bia sa kanya at niyakap siya. Hindi inaasahan ng ating binata ito. Pinaalalahanan niya, na sinabi lang niya na amoy dugo siya. Tinanong niya kung hindi ba niya tatanungin kung nasaan siya. Mahinang inamoy ni Bia si Yang Chun. Sinabi niya na hindi siya magtatanong sa ngayon. Hiniling niya na manatili na lang siya ng ganito sa isang sandali. Tinanggap ni Yang Chun ang kanyang hiling. Naiinis si Chol na makita ito. Tinawag niya si Yang Chun na isang horny brat na naglalandi bawat pagkakataon na nakukuha niya. Hindi alam ni Yang Chun kung anong sasabihin. Umiikot ang eksena at dinala tayo pabalik sa kuweba. Nakita natin ang dalawang opisyal ng Merm Alliance na pumasok sa underground secret room. Nakita nila ang mga katawan ng kanilang mga nawawalang miyembro sa blood pool. Isa sa kanila ang nagtanong kung anong sinusubukang gawin ng mga kidnappers doon. Pinayuhan ng kanyang nakatatanda na huwag subukang intindihin sila. Sinabi niya na hindi niya maaaring maunawaan kung anong ginagawa ng mga unorthodox sects. Agad pagkasabi nito, nakita ng lalaki ang isang nakakagulat na bagay. Inutusan niya ang kanyang nakababata na bumalik at i-report ang sitwasyon sa kanyang sarili. Sinabi niya na magdaragdag siya ng higit na mga detalye sa kalaunan. Nagulat ang nakababata na marinig ito. Tinanggap niya ang utos at hiniling sa lalaki ang good luck. Tumakbo siya palabas ng kuweba sa isang iglap. Matapos umalis ang kanyang nakababata, lumingon ang lalaki sa bangkay sa harap niya. Kinilala niya ang scar sa mukha ng patay na lalaki. Alam niya na ito ang warding demon. Naalala niya na tumanggap ang warding demon ng mga utos na kunin ang essence of the Mount Hua. Naisip niya kung paano natapos ang warding demon bilang isang priest sa isang lugar na tulad nito. Mabilis siyang lumingon sa essence. Nakita niya na wala na ito. Naisip niya kung sino ang kumuha ng bulaklak. Agad pagkaisip nito, napansin ng spy ang natitirang init at ang mga marka ng sunog sa katawan ng warding demon. Naintindihan niya na ang warding demon ay tinanggal ng parehong tao na tumanggal kay Hyoljok. Inilagay niya ang kanyang kamay sa katawan ng warding demon para maramdaman ang kanyang enerhiya. Napansin niya na ang heavenly chi ng lalaki ay ganap na nawala. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito. Ang sitwasyon ay medyo masama. Sinabi ng lalaki na kailangan niyang bumalik at agad na mag-report sa Dark Knight Palace Master. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po.